Hey, may problema ba? Tanong ni Miguel na mapansin ang lungkot sa mga mata niya. I'm sorry, may naalala lang ako. Pilit ang mga ngiting sabi niya rito at iniba na ang usapan. Are you sure busog ka na? May alam akong masarap na pizza dun sa may kanto. Halika, try natin. Masaya si Miguel habang kasama si Alondra. Same level ang sense of humor nila kahit napapatawa siya nito ng husto. Wala rin tong kaarte-arte sa katawan di gaya ng ibang babae, kaya nag-e-enjoy siya kasama to. Hindi ba magagalit si Tyron pag nalamang magkasama tayo? Tanong niya rito. Unti-unti naglaho ang mga ngiti sa aming labi nito na mabanggit ang pangalan ng kanyang pinsan. Napakunot ang noon niya. Kapag sinaktan ka niya, sabihin mo sa akin, ako ang haharap sa kanya. Naku, di naman ako sinasaktan ni Tyron. Tsaka di naman yan magagalit. Wala naman tayong ginagawang masama. Nito sa kanya. Sakali mang iwan ka niya, handa akong saluhin ka. Di na nakatiis sa sabi niya rito. I'm sorry, nagbibiro lang ako. Sabi ni Miguel kay Alondra na mapansin niyang waring naging awkward to ng dahil sa mga sinabi niya. Forget what I've said. Huwag mo akong bibiruin ng ganyan. Magaan ang loob ko sa'yo dahil mabait ka pero huwag mo sanang bigyan ng ibang kahulugan. Sabi ni Alondra sa kanya. Kahit biro hindi magandang pakinggan, lalo pat asawa ko ng pinsan mo. Again, I'm sorry. Hindi na to umimik. Maya-maya tumingin sa wristwatch. I have to go, mukhang uulan pa. Almira, I'm sorry. Ulit niya. Tumango to at ngumiti. Okay na tayo, tinatanggap kong sorry mo pero mukhang uulan na. Sinisipon ako at nakakasakit kapag nauulanan. Sabi nitong akmang tatakbo, ngunit mabilis hinawakan ng isang kamay nito. Akala ko ba magpipizza pa tayo? Next time na lang siguro. Inagaw nito ang mga kamay at naglakad na palayo sa kanya. Nakasunod siya ng tingin dito hanggang maglaho na to sa paningin niya. Kinabahan si Alondra habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Pakiramdam niya may alam si Miguel tungkol sa sekreto niya. Sinabi ba dito ng mama niya tungkol sa kasunduan nila ni Tyron? Malilintikan siya pag nagkataon. Isa pa baka manganib ang posisyon nito sa kumpanya. Di ba't si Miguel ang isa sa maaaring pumalit oras manganib ang reputasyon ni Tyron? Nagmamadali niyang tinawagan ng ina. Ma, nasan ka? Bakit? Busy ako. Tugon nito at tinig niyang ingay sa background nito. Ma, nagkakasino na naman kayo? Sita niya rito at nanginginig ang mga kamay dahil mukhang tamang hinalan niya. Saan kayo kumuha ng puhunan? Kay Miguel na naman? Sinabi mo ba ang sikreto kapalit ng pera? Ano bang kinagagalit mo? Malalaman din ni Miguel at buong pamilya niyang totoo. Bakit feeling mo tototohanin ka ni Tyron? Naku, Alondra, mag-isip ka nga. Marami tayong mapapala kapag si Miguel ang nakatuluyan mo. Ma, naririnig ko ba ninyong sinasabi ninyo? Di makapaniwalang sumbat niya sa ina. Alam niyong malalagay tayo sa alangan kapag kumalat sa buong pamilya ni Tyron tungkol dito, hindi ba? Hindi ba kayo nag-iisip? Ay naku, Alondra, mamaya na tayo mag-usap. Mamalasin ako sa ginagawa mong yan. Singhal ng ina sa kanya at pinatayan siya ng telepono. Umiiyak na napatitig siya sa kanyang cellphone. Samot-saring damdamin ang waring nanonood sa kanya habang naiisip ang posibleng mangyari kapag nakarating sa buong pamilya ni Tyron ang lahat ng mga kasinungalingang ito. Di na lamang siya natatakot para sa kanyang sarili. Mas natatakot siya sa maaaring mangyari kay Tyron. Inis na inis siya sa ginawang yun ng ina. I hate you! Sigaw ni Rochelle habang nanggigigil sa galit. Pinagpupunit ang mga larawan na binigay sa kanya ng kanyang detective. Pinasundan kasi niya si Miguel dahil matagal na siyang naghihinala na may ibang babae itong pinopormahan. At tamang ang hinala niya. May babae itong kasama habang kumakain ng kung ano-anong klase ng street foods. Kailan pa ito nagpaka-shape? Imbestigan mo kung sino babae yan? Utos niya sa detective. Alamin mo kung saan siya nakatira at lahat ng information na makukuha mo tungkol sa kanya. I need it ASAP. Tumango ang lalaki sa kanya ngunit di pa rin tumitinag sa kinatatayuan. Ano bang ginagawa mo? Kumilos ka na. Dali! Singhal niya rito. Nagmamadaling umalis ang lalaki. Nag-init ang ulong na upo siya sa swivel chair habang matiim ang mga matang nakatingin sa bintana. Di siya masamang tao pero pag si Miguel lang inagaw sa kanya, talagang handa siyang gawin lahat masira lang kung sino mang babae na mga agaw sa Miguel niya. Ramdam ni Jennifer na hindi mapakali si Tyron. Habang magkasama sila, ayaw man niyang aminin hindi na to ang Tyron na dating patay na patay sa kanya. Ngunit gagawin niya lahat para mabalik muli ang pagtingin nito sa kanya.
Minasahe nito ang likuran ng lalaki. A penny for your thought? Tanong niya rito. Umiling to. Alam kong hanggang ngayon hindi mo pa rin matanggap na niloko ka ng babaeng akala mo'y asawa mo. But don't tell me mahal mo pa rin siya sa kabila ng ginawa niya sa'yo. Kinabig nito ang luha niya. Jennifer, ba't sa palagay mo nandito ako ngayon? Hinalikan nito ang noon niya. I love you. Halos pabulong lang nabigkas nito. May pait sa mga labing umiti siya. I love you too, Tyron. I love you so much at iniisip ko pa lang na ang babae yun na nasa utak mo habang kasama mo ko para na akong mamamatay sa sobrang selos. Matapat na sabi niya rito. You have nothing to worry about, Rosie. Sa palagay mo, magagawa ko pa rin mahalin ng isang kagaya niya? Tanong nito sa kanya. Tinignan niya na matiim ang lalaki. Talaga bang wala kang nararamdaman sa babaeng yon? Sunod-sunod tong umiling sa kanya. Kailan magiging official ang relasyon natin? Bakit di pa natin ipaalam sa pamilya mong totoo? Alam mo naman kung bakit hindi ba? Di na siya nagtanong pa. Nihinlamlay ang kanyang ulo sa balikat nito but deep inside, ang daming questions at pag-aalinlangan pa rin siyang nararamdaman. Bagamat natatakot siyang malaman ang totoong kasagutan. For now, enjoy niya lang mulang muli ang magbalik sa tingin, piling niya si Tyron. Napapamurang sabi ni Tyron sa sarili habang nakikipagtalik kay Jennifer. Nagagalit siya habang kaulayo sa Jennifer. Si Alondra ang laman ng utak niya. Galit siya kay Alondra at hanggang ngayon, hindi niya mapahupa ang matinding galit na nararamdaman para sa babaeng minsan ay minahal niya at nilagay sa pedestal. Very traumatic para sa kanya ang ginawa ng mga itong panloloko. And worst, habang tumatagal, patindi ng patindi, ang galit na nadarama niya. Hindi niya magawang i-enjoy ang pakikipagtalik kay Jennifer dahil parang si Alondra ang nararamdaman niya habang nasa gitna ng laban. Nang di na makatiis, mabilis siyang humiwalay kay Jennifer, tila hiyang-hiyang napaupo sa gilid ng kama. I'm sorry, Rosie. Aniya sabay buntong hininga ng malalim. Pikon na pikon bumangon si Jennifer at tinirap siya. Si Alondra ang nasa utak mo, hindi ba? Ramdam niya ang hinigpis na nararamdaman ng tinig ito. Siya ang naiisip mo, hindi ba? Hindi siya makapagsalita. For God's sake, Tyron, tapatin mo nga ako. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin siya? Mahal mo pa rin siya at ginagamit mo lamang ako para kumbinsin ang sarili mong hindi mo siya dapat mahalin. Of course not. Mariing tanggi niya rito. Nakita niyang pumapatak ang luha sa mga mata ni Jennifer. See? Kahit ikaw, mismo hindi naniniwala sa sinasabi mo. May sarcasm sa tonong sabi nito sa kanya. Tumayo siya at niyakap na mahigpit ang dalaga. Pinupog niya to ng halik sa mukha. I'm sorry. Hindi lang maalis sa utak ko ang nagpapaloko ko sa babaeng yun. Oo, inaamin ko na iisip ko siya but don't get me wrong. Hindi ko na siya mahal. In fact, namumuhi ako sa kanya. Kung pwede nga lang, di ko na siya makita pa. Pero alam mo naman kung ba't kailangan ko pa siya ngayon, hindi ba? Paliwanag niya rito. At iyon, ang gumugulo sa utak ko. Ang katotohanan gustuin ko man siyang palayasin sa bahay, kailangan kong proteksyonan ang reputasyon ko. Hindi alam ni Alondra kung sasagutin pa ba niya ang tawag ni Miguel or babaliwalain na lamang iyon. Ngunit naisip niyang baka mas lumala ang sitwasyon ko, ipapawalang bahala niya ang tawag nito. Besides, she owes him a lot of money at di niya to maaaring takbuhan, kaya't pumayag siyang muling makipagkita rito. Mainam na ring makausap nito ng masinsinan. Sa isang mamahaling restaurant ito, na-request na magkita sila. Miguel, nagpakita lang ako sa'yo dahil ayokong isipin mo. Tinatakbuhan ko ang mga utang ko sa'yo. Pero gusto ko sana ipaalam sa'yo na ito na ang huli kong pakikipagkita. Kukontakin na lang ulit kita kapag may sapat na akong pera para mabayaran ka. Hindi naman ako naniningil. Tsaka bakit mo ako kailangan iwasan? Masama ba makipagkaibigan? Tanong nito sa kanya. Alam mo naman siguro na magagalit si Tyron. As far as I know, wala siyang dapat ikagalit. Besides, hindi ka naman niya pag-aari. Hindi ba, Alondra? Nagimbal siya ng lakas daw nitong banggitin ang tunay niyang pangalan. Come on, Alondra. Alam natin kung ano ang totoo, hindi ba? Hindi na nanakot na sabi nito sa kanya. Nangatal ang kanyang mga kamay. Don't worry. Basta huwag mo lang akong iiwasan, mananatiling sekreto ang tungkol sa totoong relasyon ninyo ni Tyron. Pagbibigay assurance ito sa kanya. Binablackmail mo ba ako? Tanong niya rito. Naghibit to ng balikat. Kung ito lang paraan para makasama kita, maaaring blackmail na nga ang tawag doon. Sagot nito sa kanya. Napakagat labi siya.
Naiinis siya sa ina dahil nilagay na naman siya nito sa alanganin. Alam mo naman sigurong nanganib ang reputasyon ni Tyron kapag nalaman ng board ang tungkol sa kasinungalingan ninyong to. Nakangising sabi nito sa kanya, "Well, magiging pabor yun sa akin pag nagkataon. Pero handa ko isakripisyo ang pagiging CEO ng kumpanya. Yun ay depende sa kooperasyon mo?" Natahimik siya. Ngayon lang niya na-realize may motibo pala sa kabila ng pagtulong nito sa kanila. Oo nga naman. Bakit di niya kaagad naisip yon? Bakit ba ang bilis niyang magtiwala? "Gusto kita, Alondra," sabi ni Miguel sa kanya. Inawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Para siyang napasa sa ginawang iyon ng lalaki. Mabilis na inagaw ang kamay niya rito. Hindi nila namamalayan may lalaki na palang kumukuha ng video sa kanila. Umalis na kagad ang lalaki matapos silang makuha ng video kung kaya't hindi na nito nakita pa nang tumayo siya at sitahin si Miguel. "May utang ako sa'yo pero di ibig sabihin nun, papayag ako maging sunod-sunuran sa'yo." Pagkasabi nun, mabilis siyang tumakbo paalis ang restaurant. Napatiim ang mga bagang ni Tyron nang makarating sa kanya ang video ni na Miguel at Alondra. Nang gagalaiti siya sa galit habang pinanonood iyon. Sinabihan niya na si Alondra na iwasan to, ngunit nagawa pa rin itong makipagkita sa pinsan niya. Napaghahalata tuloy na mukha talaga tong pera at manggagamit. Muli naalala niyang tawag ni Rochelle kaninang umaga. "Mr. Tyron Stevenson, right? Ikaw yung pinsan ni Miguel, hindi ba?" "Yes, who's this?" "Ako si Rochelle, your future cousin-in-law. Girlfriend ako ni Miguel." Anang babae sa kabilang linya. Ramdam niya ang diin nang sabihin nitong salitang girlfriend ni Miguel. Nangunot ang noon niya. Anong kinalaman niya sa dalawang ito? Hindi nga siya close sa pinsan niyang si Miguel. "Asawa mo pala ang babaeng lumalande kay Miguel ko?" "I hired a detective para alamin lahat ng detalye tungkol sa madalas kitain ni Miguel and I found out na asawa mo siya, Mr. Tyron Stevenson. Maaari mo bang pagsabihin ng asawa mo na wag ibukaka ang palda sa kung sino-sinong lalaki? Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, I'll send you a video para maintindihan ko ano ibig kong sabihin." "San ka nang galing?" Nagulat si Alondra na makita sa mata ni Tyron ang puot habang tinitingnan siya. Alam niyang di nito magugustuhan pag nalaman nitong nakipagkita siya kay Miguel. Lalo na kapag nalaman nitong alam na ni Miguel ang lihim nila at binablockmail siya nito. Baka mapatay siya ni Tyron kapag nagkataon. Di niya alam kung anong isasagot. Dinalaw ko si Papa," pagsisinungaling niya. Sinungaling? Isang malakas sa sampal ang pinakawalan ni Tyron. Kung di siya kumapit sa may pinto, baka nabawal siya sa lakas noon. Ramdam niya ang sakit ng pisnging sinampal nito. Maluhaluhang tinignan niya ang galit na lalaki. "Ano bang gusto mong gawin ko? Magkulong dito sa bahay habang abala ka kay Jennifer?" Di na nakatiis sa tanong niya. "Kaya nakipagtagpo ka kay Miguel?" Sumbat nito at natahimik siya. May pait sa mga labing napangisi si Tyron. "Nagulat kang alam ko ang mga pinaggagawa mong mga kalokohan?" Anitong hinawakan siya sa isang balikat. "Tyron, ilang beses kanyang inangkin, ha?" Nangiinsultong tanong nito. "Magkano this time ang binayad niya sa'yo kapalit ng pagpapaligaya mo, ha?" Nanlilisik ang mga matang tanong nito. Napailing siya. "Tyron, wala akong ginagawang masama." "Talaga lang, ha? Sa palagi mo, papaniwalaan kita, ha?" Napapikit siya nang bumuon ang daliri nito sa kanyang braso. "Talaga bang ganyan kayo kahibang sa pera? Para ibenta mong kaluluwa mo sa demonyo?" Alam niyang it's no use na magpaliwanag pa kay Tyron dahil nakagawa na to ng konklusyon tungkol sa pagkatao niya. Hahayaan na lang niyang isipin ito ang gusto nitong isipin. Napapagod na siyang paulit-ulit na magpaliwanag. Hindi rin siya nito bibigyan ng pagkakataon. Pinigilan niyang muling pumatak ang kanyang mga luha. Tinataga ng sarili, tiningnan ito sa mga mata. "Bakit ka ba nagagalit? Hindi pa naman tayo tunay na mag-asawa." "Ibig sabihin, malayo ko makipagkita sa kung sino man gusto kong kitain." Matapang na sabi niya rito. Muli siyang sinampal ni Tyron. Mas sumigpit ang hawak sa braso niya habang isang kamay nito'y hinihilang mukha niya. "Habang sinusustentahan ko ang pamilya mo, wala kang karapatang makipagkita sa ibang lalaki. Naiintindihan mo ba ako, ha? At oras na malaman kong hindi mo pa rin tinitigan ang pakikipag-ugnayan mo kay Miguel, hindi lang sampal ang aabutin mo." Hindi siya umimik. "At wag mo sanang kalilimutan sa mata ng ibang tao, mag-asawa pa rin tayo," sabi pa nito sa kanya. Tahimik pa rin siya. "Kung tutuusin, may obligasyon ka pa rin sa akin bilang nagpapanggap na asawa ko." Sinail siya nito ng halik sa kanyang mga labi.
Halos madurog ang labi niya sa marahas na paghalik nito. Di niya na maramdaman ang dating pagmamahal ni Tyron sa tuwing hinahalikan siya. Bagkos puno yun ng galit at waring gusto na lamang siya nitong parusahan. Maya-may waring diring-diri ito at mabilis siyang bitawan, tsaka umalis ng bahay. Naiwan siyang nakasunod ng tingin dito habang pumapatak ang kanyang mga luha. Naggangalit ang bagang ni Tyron habang nagmamaneho patungo sa condo unit ng pinsan na si Miguel. Iniisip pa lang niya kung ilang-ilang beses na binigay ni Alondra dito ang sarili. Parang gusto niya nang patayin ang dalawa. Nang pagbuksan siya ng pinto ni Miguel, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Inupakan kaagad niya ito. Nabuwal si Miguel sa pagkabigla. Oras na makita pa kitang ginugulong asawa ko, hindi na lang suntok ang aabutin mo sa akin. Banta niya rito. Nakita niya unti-unti ang katuwaan sa mata ni Miguel. Waring pinipigilan pang tumawa ng malakas sa harapan niya. Lalo na siyang nangatal sa galit, lalo pati na may nais sa pahiwatig ang ngisi nito. Asawa? May sarcasm na tanong ni Miguel sa kanya. Natigilan siya. Pinagtapat ba dito ni Alondra ang lihim nila? Asawa? Really? Asawa nga ba talaga ang turing mo sa kanya? Nakakaloko ang mga ngiti ni Miguel habang nakatingin kay Tyron. Naniningkit ang kanyang mga mata. Kung talagang asawang turing mo sa kanya, then tell me, bakit nakikipagmabutihan ka pa kay Jennifer? Natigilan si Tyron. Huwag ka na magkaila pa dahil ilang beses kitang nakikita kasama ng babaeng yun. Kung ano man ang relasyon namin ni Jennifer, lalabas ka na doon. Basta't huwag mo nang papakailaman kung anong sa akin. Babalaan ito sa kanya at saka mabilis na umalis. Siya namang dating ni Rochelle. What happened? Nag-aalalang tanong nito. Nilingon nito ang papalayong si Tyron. Hey, anong ginawa mo kay Miguel? Iposas mo yung Miguel mo para hindi kong kani-kaninong bubong pag-alagala. Dinig nilang sagot ni Tyron bago tuluyan makalayo. Kumunot ang noon ni Rochelle habang nakatingin sa kanya. Rumolyo ang mga mata at inayos ang sarili. Siya ba yung asawa ng babaeng madalas mong kinakatagpo? Tanong nito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nag-hire ako ng detective para sundan kayo ng babae mo. Nakairap na sabi ni Rochelle sa kanya. You mean ikaw ang nagsumbong kay Tyron ng... Ano na naman bang kalokohan to ha, Rochelle? Binabantayan ko kung anong sa akin at saka alam mo naman may asawa ng babaeng yun. Pinsan mo pang asawa niya. Talaga bang wala kang delikadesa ha, Miguel? Pwede ba, Rochelle, yung buhay mong asikasuhin mo at wag ako? Iritadong sabi niya sa dalaga. Kaya nga nandito ako dahil gusto ko maging malinaw ang relationship nating dalawa. Yumakap sa kanya si Rochelle. I love you at gusto kong maging malinaw ang relationship nating dalawa. I'm willing to settle down with you kung yun ang gusto mo. Hep? Anong settling down ang pinagsasabi mo, John? Una, hindi tayo magkano-ano. Hindi kita girlfriend and vice versa. Kung gusto mo mag-settle down, humanap ka ng lalaking papayag makipag-settle down sa'yo. Hindi yung ikaw lang ang nagdedesisyon, okay? Yamot na sabi niya rito. Parang batang napahikbe si Rochelle. Ayoko na ibang lalaki, ikaw lang gusto ko. Anak ng teteng, Rochelle, hindi ka nakakatawa. Singhal niya rito. Hindi na rin nakakatuwa itong ginagawa mong pambabaliwala sa akin? Tili nito sa kanya. Ano bang meron ng babaeng yun na wala ako ha? Kung sex ang habol mo, willing ako ibigay ang pagkababae ko sa'yo. Nabigla siya sa tinurang yon ng dalaga.